Kabanata 2911 hanggang Kabanata 2920. Kabanata 2911. Nasugatan si Hanye, pero nakakatakot din talaga ang taong ito. Kanina lang, ang 5 malalakas na kabataang nasa banal na ranggo ng martial arts ay madaling tinalo niya. Parang para talunin si Hanye, kailangan ng hindi bababa sa 8 malalakas na kabataan sa banal na martial rank para mapaamo siya. Nakakatakot ang taong ito. Palagay ko, kahit yaong 3 nangungunang malalakas na kabataan sa Holy Martial Ranking, kahit makipaglaban sila ng isa-on-isa, hindi nila kayang pigilan siya. At ano ngayon? Ngayong nasugatan na si Hanye, wala na siyang tsansang manalo sa susunod na laban. Kapag natalo siya, kailangan na niyang isuko ang kanyang katayuan bilang Holy Martial King. Kung gusto niyang maging Holy Martial King, kung wala siyang lakas para talunin ang buong Saint Martial Ranking, wala kahit sino ang pwedeng maupo sa pwesto na iyon. Hindi mo ba gagamitin ang Magic Arm? Kumislap ang mga mata ni Ziyi, nakatingin kay Yehan sa kawalan. Ang inaabangan niya ay ang Magic Arm ni Yehan, at wala siyang interes sa iba pa. Sa itaas ng kawalan, 10 kabataang mandirigma mula sa Sacred Martial Arts list ang nakahanay. Malamig ang tingin nilang nakatuon kay Yehan sa kabilang bahagi ng kawalan. Siyempre, kailangan nilang aminin na kung isa-on-isa, wala ni isa sa kanila ang kayang tumapat kay Yehan. Huwag maging pabaya, mag-ingat sa bilis ng taong ito. Isang malakas na kabataan sa Sacred Martial List ang tumingin kay Yehan at nagsalita ng malalim. Nakita nilang lahat ang bilis ni Yehan kanina, at mahirap nilang hadlangan ang malamultong bilis na iyon. Siyempre, ang hindi alam ng mga malalakas na kabataang ito sa Holy Martial Arts List ay ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang bilis ni Yehan ay dahil tumigil ang oras sa mundong ito, at si Yehan, bilang pinuno, ay maaaring gumalaw kahit tumigil ang oras. Sa paningin ng iba, nagiging sobrang bilis niya. At ang kanyang braso, hindi pa niya iyon ginagamit. Baka iyon na ang alamat na braso ng mga Diyos at demonyo. Ang boses ni Danji ay tila humuhuni, at ang kanyang maliksing mga mata ay hindi umaalis sa katawan ni Yehan. Sa sandaling ito, lahat ng mga mata sa mundo ay nakatuon kay Yehan. Haharap siya sa 10 malalakas na kabataan sa Holy Martial Arts List, at sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang tsansa para manalo. Magaling, pero, kung gusto ninyong ipasuko sa akin ang aking katayuan bilang King Shengo, kulang kayo. Bigla, tinaas ni Yehan ang ulo at tumitig sa 10 malalakas na kabataan sa tapat niya. Sa sandaling ito, may nakakatakot na ilaw ng demonyo na umuugong sa kanyang mga mata, at ang umaapaw na demonic energy ay nagpaiba sa kanyang mga mata na para bang mata ng isang Diyos demon na kumakain ng lahat. Sa wakas ba gagamitin na ng lalaking ito ang braso ng mga Diyos at demonyo? Ang magagandang mata ni Ziyi ay puno ng kislap. Pumasok siya sa tiyan dito para kunin ang alamat na braso ng mga Diyos at demonyo, para makita kung gaano ito kalakas. Hanye, tigilan mo na ang mga walang kwentang salita. Sa laban ngayon, gamitin mo na ang lahat mong paraan. Kapag ako ang natalo, kikilalanin kitang Holy Martial King. Kapag ikaw ang natalo, isuko mo ang iyong posisyon bilang Holy Martial King. Sige, kasunduan. Mahigpit na sinakaw ni Yehan ang kanyang kanang kamao, at kumislap ang kanyang mga mata na parang sumasabog ang banal na liwanag. 10,000 taon na ang nakalipas, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay sumikat sa buong mundo. 10,000 taon ang lumipas, napakaswerte ninyong maging unang makakakita ng lakas nito. Sa isang iglap, ang walang kapantay na lakas ay umapaw sa loob ng itim na guwantes. Kahit pamilyar si Yehan sa katalog ng mga Diyos at demonyo, hindi pa niya nakokontrol ang kapangyarihan ng mga Diyos, kaya pansamantala ay hindi pa niya masisigaw ang sinaunang kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo para gamitin niya. Gayunpaman, sa braso ng mga Diyos at demonyo, nakapaloob ang makapangyarihang sinaunang kapangyarihan. Kahit hindi pa nakokontrol ni Yehan ang kapangyarihan ng mga Diyos, kaya pa rin niyang ilabas ang kapangyarihang nakatatak dito, kahit isa sa 10,000 lamang nito, sapat na iyon para talunin ang 10 kabataang mandirigma sa Sacred Martial Ranking. Braso ng Diyos at demonyo, kontrolado na ba niya talaga iyon? Gaano kaya iyon kalakas? Napahiya ang lahat sa Zinwo Academy. Ang walang kapantay na ningning ng God and Demon Arm 10,000 taon na ang nakaraan ay muling magpapakita sa kamay ng kabataang ito. Dahan daw ang iniangat ni Yehan ang kanyang kanang braso, at pagkatapos ay isang nakakagulat at matayog na kapangyarihan ang lumitaw na parang mula sa isang tunay na Diyos, puno ng kalungkutan, sinauna, at hindi maunawaan. Sa sandaling naramdaman ng lahat ang lakas na ito, para bang nasa sinaunang daigdig sila. Sa panahong iyon, naninirahan ang mga Diyos at demonyong kayang yumanig sa mundo. Totoo ngang Magic Arm.
Napatigil sa pagkabigla ang mga malalakas na kabataan sa Holy Martial Arts List. Gayunpaman, ang nakataas na kanang kamao ni Yehan ay biglang bumulusok pasulong, walang pangalan ang suntok na ito, ngunit ito ang unang pagkakataong muling magpapakita sa mundo, at tatawagin ko itong, makakakita muli ng araw. Hindi maganda ito, bumuo ng tunay na martial arts formation. Sa isang iglap, isang makapangyarihang liwanag na pormasayon ang bumalot sa langit at lupa. Ngunit nang sumuntok si Yehan, ang kapangyarihang nakatatak sa braso ng Diyos at demonyo ay sumabog sa buong mundo. Ang pag-uga ng hangin mula sa isang suntok pa lamang ay nagpasabog sa ere, at ang 10 malalakas na kabataan sa ilalim ng suntok ni Yehan ay nakaramdam na para silang tinamaan ng napakalakas. Ang tunay na martial arts formation ay agad na nawasak, at ang liwanag ng formation ay nagkalamat. Ang 10 kabataang malalakas sa Holy Martial Arts List ay natalo ni Yehan sa isang suntok. Habang pinapanood ang 10 katawang lumilipad paatros sa kalangitan, tumahimik sa pagkabigla ang buong mundo. Kanina lamang, hindi kayang talunin ni Yehan ang 10 malalakas na kabataan sa Sacred Martial List, ngunit ngayon, nang gamitin niya ang God and Demon Arm, isang nakakatakot na suntok ang lumabas, at ang 10 iyon ay agad na natalo. Ito ang unang beses na nasaksihan ng mga tao sa Zinwo Academy ang nakakatakot na lakas ng Magic Arm. Ang suntok na yumanig sa langit at lupa ay parang suntok na pupuksa sa mundo. Ang kapangyarihan yun ang nagpagalaw sa buong mundo, at ang kawalan ay nagkabasag-basag na parang salamin, pati ang formation na bumabalot sa buong Zinwo Academy ay umuga ng malakas. At sa ilalim ng suntok na iyon, isa-isa nang natalo ang 10 malalakas na kabataan sa Holy Martial Arts List. Ang kapangyarihan ng braso ng Diyos at demonyo ay unang nasalayan sa mundo, at tuluyan nitong binigla ang lahat sa paligid ng Zinwo Academy. Kabanata 2912. Nagulat ang buong mundo, at naging lubhang tahimik sa sandaling ito. Lahat ay nabigla sa kapangyarihan ng suntok na iyon. Ang 10 malalakas na kabataang lalaki sa listahan ng banal na sining pandigma ay lahat natalo ng isang suntok lamang. May isip kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng braso ng Diyos at demonyo. Gaya ng inaasahan sa braso ng mga Diyos at demonyo, ang taong ito ay kakakuha lang nito at hindi pa ganap na nakokontrol, pero mayroon na siyang ganitong kapangyarihan na nagsisisi ang mundo. Kumikinang ang magagandang mata ni Zee sa pananabik. Mula noon ay napaka-interesado na niya sa braso ng mga Diyos at demonyo, at ngayon ay sa wakas nasaksihan niya ang kapangyarihan ng braso ng mga Diyos at demonyo na yumanig sa mundo 10,000 taon na ang nakalilipas. Alam ni Zee na hindi pa lubusang nakokontrol ni Yehan ang braso. At kung ganap na makokontrol ni Yehan ang braso at unti-unting tataas ang lakas niya, kung gayon ang kapangyarihan ng braso ay ganap na mapupukaw niya. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay talagang braso ng mga Diyos at demonyo. Ganito ba ang lakas ng braso ng mga Diyos at demonyo? Nakakatakot. Tinitingnan ng malalakas na kabataang naitaboy sa kawalan, ang pagkabigla sa puso ng lahat ng disipulo ng Zinwo Academy na nakakita sa eksenang ito ay hindi matahimik. Sila ay 10 malalakas na kabataan sa listahang banal na pandigma, at hindi nila napigilan ang suntok na ito kahit sama-sama. Ang hanye na ito ay talagang ang nakuha ang braso ng Diyos at demonyo sa libingan ng langit at lupa. Paano niya nagawa iyon? Isa itong bagay na walang sino man ang nagtagumpay noon. Siguro tanging ang din lang ang nakakaalam kung paano nakuha ng taong ito ang braso ng mga Diyos at demonyo, pero ang tiyak sa ngayon ay ang kanang braso niyang nakakabit ay siyang braso ng mga Diyos at demonyo. Tanging ang braso ng mga Diyos at demonyo ang may ganitong nakakatakot na lakas. Iba talaga kapag tao ang tadhana. Ang hanye na ito ay nagpunta dito para sa braso ng Diyos at demonyo, at talagang nagtagumpay. Maaari kayang mas mahusay siya kaysa sa mga naunang pumasok sa libingan ng langit at lupa. O baka may ibang dahilan. Sa ibabaw ng kawalan, ang 10 kabataang mandirigma sa listahang banal na pandigma na natalo ng suntok ni Yehan ay muling nagtipon ngayon, ang kanilang bibig ay puno ng dugo, at ang kanilang mga nakakagulat na mata na may hindi kapani-paniwalang tingin ay nakatitig sa binatang nakatayo na nakasalikop ang mga kamay sa likod. Alam nila na mula sa laban na ito, wala na silang karapatang questionin ang pagkakakilanlan ng binatang hari ng banal na pandigma. Iyan nga ang braso ng mga Diyos at demonyo. Nagtagumpay siya sa libingan ng langit at lupa. Ang taong ito ba ay talagang maswerte? Sa ilalim ng braso ng Diyos at demonyo, hindi sila dapat mahiya. Kapag nakamit mo ang braso ng Diyos at demonyo, mula ngayon, sa mga disipulo ng Zinwo Academy, wala nang makakalamang sa kanya. Kahit ang batang tinatawag na Zinwo King ay maaaring hindi na makahabol sa kanya. Matatag na niyang naitatag ang pagiging hari ng banal na pandigma. Napabuntong hininga ang mga kabataang malalakas sa listahang banal na pandigma. Siyempre, hanggang ngayon ay bahagya na lamang nilang matatanggap ang katayuan ni Yehan bilang hari ng banal na pandigma.
Lahat kayo, maaari ko bang malaman kung matatanggap ninyo ang laban na ito? Sa sandaling ito, ang kalmadong mga mata ni Yehan ay tumingin sa grupo ng mga kabataang malalakas sa listahang banal na pandigma, at lahat ng nakapaligid ay nakatingin sa kanya, na para bang bahagya nilang nakikita ang isang uri ng walang kapantay na liwanag na namumukadkad mula sa katawan ni Yehan. Ang pagkakakilanlan bilang unang tao ng Xinwu Academy ay nakumpirma na. Hari ng banal na pandigma, kumbinsido kami na natalo kami ng iyong braso ng Diyos at demonyo. Huminga ng malalim si Danji, at ang kanyang pares ng maliksing mata ay nakatitig sa gwapong binata. Nawa ay hindi na muling mangyari ang tulad ng nangyari ngayon. Sabi ni Yehan ng kalmado, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure at naglaho sa mundong ito. Kalilimutan na natin. Sama-sama tayong natalo sa kanya, at maging sa braso ng Diyos at demonyo. Natatakot ako na kahit ang tatlong nasa itaas ay hindi mapipigilan ang kanyang pag-angat. Ang ganitong tao ay malalampasan lang kami sa hinaharap, at wala tayong dapat ipagdamdam. Napabuntong hininga ang isang kabataang malakas sa listahan. Tila kung nais kong magamit ang braso ng Diyos at demonyo ng walang limitasyon, kailangan ko lang makontrol agad ang kapangyarihan ng Diyos. Kanina lang ginamit ko ang braso ng Diyos at demonyo ng isang beses at nawala ang isang katlo ng lakas sa katawan ko. Sa daan patungo sa lawa ng Xinwu Academy, iniisip ni Yehan sa kanyang puso. Kahit na isang suntok lang ang pinakawalan niya kanina upang labanan ang 10 malalakas na kabataan sa listahan ng banal na pandigma, pagkatapos ng suntok na iyon ay naramdaman ni Yehan na ang isang katlo ng lakas sa kanyang katawan ay nawala. Sa ganitong paraan, bago niya makontrol ang kapangyarihan ng Diyos, si Yehan ay maaaring magamit ang braso ng Diyos at demonyo ng 3 beses lamang sa isang beses na pakikipaglaban. Hindi nagtagal at dumating si Yehan sa harap ng lawa, kung saan si Hepe ng Xinwu ay nakaupo nang nakalapat ang mga binti, at walang sino man ang makakaramdam ng anumang pag-alo ng kapangyarihan mula sa katawan nito. Sa sandaling ito, marahil ay naramdaman ang pagdating ni Yehan, binuksan ng din ng Xinwu na bahagyang nakapikit ang mga mata, tiningnan si Yehan na siya ring nakaupong nakalapat ang mga binti sa tabi niya ngayon, at nagsabing may ngiti, ang grupo ng mga batang iyon sa listahang banal na pandigma ay kumbinsido na sa iyo. Ang kapangyarihan ng braso ng Diyos at demonyo ay talagang ang pambihira. Sa napakakatakot na lakas ni Din Xinwu, wala ni isang pangyayari sa Xinwu Academy ang makakatakas sa kanyang mga mata. Ang laban ni Yehan at ng grupo ng kabataang malalakas kanina ay alam niyang hindi niya may tatago sa nakakatakot na matandang ito. Sabi ni Yehan, may sarili kayong mga pananaw palagi, may sarili akong pananaw. Ang tanging maipapangako ko sa inyo, pagkapasok ko sa lungsod ng kapalaran, hindi ako manunood na walang ginagawa kapag may nangyari sa Xinwu Academy. Siya nga pala, kamusta na ang batang si Huang Ben ngayon? Interesado ka ba sa kanya? Tanong ni Din Xinwu na may pagtataka. Kapatid ko siya, kaya syempre kailangan kong alalahanin siya. Inikot ni Yehan ang mga mata at nagsabi, sa talento at pangunawa ng batang iyon, hindi nakakahiya na maging alagad mo habang buhay. Kung tama ang hinala ko, plano mo ring ipauna siya sa mga henyo sa listahan ng tunay na pandigma papunta sa lungsod ng kapalaran. Lumabas na ikaw pala ang hinahangaan niya palagi. Ngumiti si Din Xinwu at nagsabi, tama ang hula mo, ipapauna ko nga siya sa mga estudyante ng listahan ng Xinwu papunta sa lungsod ng kapalaran, at ngayon siya ay nasa pag-iisa ng pa rin. Kapag lumabas siya at umabot na sa Half Saint, panahon na para ang Xinwu Academy ay umalis patungo sa lupain ng Zhongzhou. Tumango si Yehan at nagsabi, ayos, hihintayin ko siya sa Zhongzhou. Nandito ako ngayon para magpaalam sa inyo. Pagkaalis ko sa Xinwu Academy, pupunta ako sa Zhongzhou. Masyado nang naantala ang bagay na ito. Narinig ito, dahan-daang tumango si Din Xinwu, at nagsabi, hindi ko kailanman naisip ang pigilan kang manatili sa Xinwu Academy, pero ikaw bata, tandaan mo, ikaw ang hari ng banal na pandigma ng Xinwu Academy. Kapag may nangyari sa iyo, ang Xinwu Academy ay hindi manunood na nakatanghod. Kabanata 2913. Okay, naaalala ko ang luma mong kasabihan, ipagpalo mo ako sa Holy Spirit. Hinampis ni Yehan ang kanyang puwitan at umalis na may magaan na mukha. Pumunta siya rito para magpaalam kay Din Xinwu. Tungkol naman kay Shaben, hihintayin ni Yehan na magkita sila sa Zhongzhou. Ang pag-alis ni Yehan mula sa Xinwu Academy ay hindi nakaalarmang masyadong maraming tao. Bukod sa Din Xinwu, ang iba pang 4 na din ay alam ding aalis si Yehan sa academy, at sila mismo ang naghatid kay Yehan palabas. Boy, ang pagpunta sa Zhongzhou ay hindi madali. Sa ngayon, ang lupain ng Zhongzhou ay naging spotlight ng Gods and Demons continent. Hindi ko alam kung ilang makapangyarihang tao mula sa 4 na clan ang nagpunta sa Zhongzhou. Nagtitipon ng mga bayani, at kung may magbanggaan, siguradong magkakaroon ng mga espada, liwanag at talam.
Ngayon ay sumikat ka na sa buong mundo, at maraming mata ang nakatingin sa iyo, kaya dapat kang mag-ingat. Sa tabi ni Yehan, ang mga principal ng apat na courtyard sa Timog Silangan, Hilaga Kanluran, at courtyard ay nakatingin sa kanya at nagbigay paalala. Sabi ni Yehan, alam ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon sa lupain ng Zhongzhou. Lahat ay nag-aabang sa pagbubukas ng lungsod ng tadhana. Magtitipon ng mga makapangyarihang nilalang ng Gods and Demons continent dito, at ang lahat ng mga evil geniuses ay maglalaban para sa pagiging pinakamataas. Tiyak na may nakatagong krisis sa ganoong sitwasyon. Kailangan lang maging maingat. Sabi ng Dean ng South School, ngayon ay kabilang ka na sa 6 na peerless figure sa Gods and Demons continent. Kapag lumitaw ka sa lupain ng Zhongzhou, ang mga peerless figure ng gods, demons, monsters, at humans ay tiyak na mapapatingin sa'yo, at baka may maghamon pa sa'yo, hilahin ka pababa mula sa altar, at palitan ka bilang peerless person. Bagaman alam naming hindi ka takot sa hamon, sa lugar na iyon kung saan nagtitipon ang mga bayani, walang makakatiyak kung walang magtatangkang umatake mula sa dilim. Tama, sabi ng Dean ng East Institute, bagaman isa ka ng Holy Martial King ng Xinwu Academy, mayroon pa ring mga tao sa mundong ito na hindi takot sa Xinwu Academy. Isa pang fearless na karakter. Narinig iyon, ngumiti si Yehan, nakuha ko ang posisyong ito gamit ang sarili kong lakas, at walang sino mang makakakuha nito mula sa akin. Huwag ninyong kalimutan, may 4 akong disipulo sa tabi ko. Pagkasabi nito, kumaway si Yehan sa 4 na principal, at tuluyang iniwan ang Xinwu Academy. Ang batang ito ay maituturing ng kinatawan ng ating Xinwu Academy sa labas ngayon. Sana kayanin niyang harapin ang ilang pressure. Panahon na para mabawi natin ang posisyon bilang isang academy sa God and Demon continent. May matinding liwanag sa mga mata ng 4 na dean. Kahit makapangyarihan ang Xinwu College, hindi pa rin ito kayang tapatan ng 3 major colleges sa talento. Halos kapantay lamang nito ang Tianfeng College. Mas maraming mga henyo sa iba kaysa sa Xinwu Academy, at bilang number 1 academy sa Gods and Demons continent, matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang karangalan. Gayunpaman, nang umalis si Yehan sa Xinwu Academy at lumabas sa sinaunang arko, agad niyang nakita ang isang babaeng nakadilaw na violet na nakaupo sa isang stone lion, ipinapagpag ang mga paa at nakangiting nakatingin sa kanya. Nakita ito, naglakad si Yehan palapit at ngumiti, paano mo nalaman na aalis ako ngayon sa Xinwu Academy? Maaari bang nandito ka para ihatid ako? Umismit si Zi at sabi, matapos mong talunin ang mga iyon sa Holy Martial Rankang, wala na akong nakikitang dahilan para manatili ka pa sa Xinwu Academy, kaya sigurado akong aalis ka ngayong araw. Kaya nandito ako naghihintay. Tungkol sa paghatid, huwag na lang. Mas mabuti sigurong sabay tayong umalis. Narinig iyon, ngumiti si Yehan, huwag mong sabihing naghintay ka dito para sumama sa akin. Congratulations, tama ang sagot mo. Palikpak ni Zi, tumalon mula sa Stone Lion, at sabi, dahil sa'yo, hindi na ako pwedeng ikulong nung matandang iyon sa Xinwu Academy. Pwede na akong umalis kahit kailan. Pero hindi ko pa alam kung saan pupunta, kaya sa'yo na lang ako sasama. Napakalawak ng Central God Territory, bakit mo ako susundan? Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at sabi, bukod pa doon, sa takot ng mga taga Xinwu Academy sa'yo, hindi mo naman kailangan ang proteksyon ko, di ba? Ano ako sa'yo? Huwag kang feeling. Gumuhit ang mga mata ni Zi at sabi, curious lang ako sa magic arm mo. Pag-aaralan ko yan sa biyahe. Sino bang may gusto sa'yo? Mukhang assuming lang ako. Sagot ni Yehan sabay kibot balikat. Young Master. Sa oras na iyon, may narinig silang malinis na boses mula sa hindi kalayuan. Napatingin si Yehan at Zi at nakita sina Nan Wenqing at Mo Hailan papalapit. At ang dalawang ito ay walang iba kundi sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Matapos pumasok si Yehan sa Xinwu Academy, palaging naghihintay sa labas sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Halos araw-araw ay pumupunta sila roon umaasang makita siyang lumabas. Kayo pala, nakangiting sabi ni Yehan, plano ko pa namang kontakan kayo paglabas ko. Siya nga pala, bakit wala si Leng Shuya? Sabi ni Nan Wenqing, Young Master, pumunta na si Leng Shuya sa Zhongzhou, at sabi niya tiyak na pupunta ka rin doon, kaya hihintayin ka niya sa Zhongzhou. Ang grupo nila ay naghihintay sa lungsod para sa paglabas mo. Ngayon na nandito ka na, gusto mo bang puntahan sila? Ayos. Tumango si Yehan, pagkatapos ay ipinakilala si Zi kina Nan Wenqing at Mo Hailan. Kung sino si Zi, hindi na masyado pang nagtanong sina Nan Wenqing at Mo Hailan, pero si Zi ay medyo curious dahil tumanggap ng 2 babaeng disipulo si Yehan. Sa isang tirahan sa Xinwu Sacred City, pinadala ng Yun family si Yun Kie para hintayin si Yehan doon.
Ngayon na si Yehan ay isa sa mga peerless figure sa Gods and Demons continent, lalong pinahahalagahan ng Yun family ang pakikipagkaibigan sa kanya. Nang dumating si Yehan, masayang sinalubong siya ni 7th Master Yun at sabi, "Young Master Hanye, akala ko mananatili ka pa ng mas matagal sa Zinwo Academy. Kumusta naman ang pananatili mo sa Zinwo Academy?" Journovals.com. Ang pangunahing pinagkukunan namin ng kita, Google Ads, ay na-disable. Para makapagpatuloy, gumagamit kami ng pop-up ads na mababa ang bayad, alam naming nakakainis ito. Sa inyong mga donasyon, kaya naming tustusan ang gastusin at makapagbigay sa inyo ng ad-free experience bilang kapalit. Bawat donasyon ay malaking tulong upang manatili kaming independent at mapaganda ang inyong browsing experience. Kabanata 2914. Pagkasabi nito, hindi na inalis ni Kiyeon ang tingin niya sa kanang braso ni Yehan. Walang nakakaalam ng totoong pakay ni Yehan sa pagpasok sa Zinwo Academy, pero napakahirap makuha ang mahiwagang braso ng Zinwo Academy. At ngayong lumabas si Yehan mula sa Zinwo Academy na parehong maayos ang kanyang mga braso, nagsimula ng hulaan ni Yun Kie ang isang posibilidad sa kanyang puso. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Hindi ba nakita na iyon ni Master Chi? Braso ba talaga iyon ng mga Diyos at demonyo?" Huminto ang paghinga ni Yun Kie, at maging sina Nan Wenqing at Mo Hailan ay nagulat. Kahit nakita nilang nakakabit ang braso ni Yehan kanina, hindi pa nila ito natatanong kung nakuha nga ba niya ang braso ng Diyos at demonyo. Tumango si Yehan at sinabi, "Sumali ako sa Zinwo Academy, at dahil sa kanilang tulong, nakuha ko ang braso ng demonyo." Haha! Para kang tigre na nilagyan ng pakpak, Ginoong Hanye. Sa pagkaroon ng ganitong walang cap-ares na mahiwagang braso, siguradong katatakutan ka ng ibang mga peerless figures. Tumawa si 7th Master Yun. Mas lumalakas si Yehan, mas natutuwa ang pamilya Yun. Umiling si Yehan at sinabi, "Malalakas din ang kakayahan ng iba, at maaaring mayroon din silang hindi pangkaraniwang kasangkapan na tulad nito." Haha! Kahit meron pa, baka hindi naman ito papantay sa iyong mahiwagang braso. Napangiti pa lalo si Yun Kie, "Siya nga pala, may natanggap akong mensahe, maglalabas na daw ang Chenielo ng listahan ng mga kandidato para maging Emperor of Heaven. Malamang kasama ka roon." Listahan ng kandidato sa Heavenly Emperor. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Ang listahan ng mga kandidato sa Heavenly Emperor, anong klaseng listahan naman ito? Medyo nabighani si Yehan. Tinatayang 1 linggo pa lang mula nang pumasok siya sa Zinwo Academy, pero mayroon ng listahan ng mga kandidato sa Heavenly Emperor sa Central God Realm. Sa pangalan pa lang, malinaw na malakas na ranking ito, at may kinalaman sa salitang Emperor of Heaven, kaya hindi ito basta-basta ginagawa. Una sa lahat, kailangan itong kilalanin ng buong mundo. Totoong kamangha-mangha ang listahang iyon. Inanyayahan ni Yun Kie sila Yehan na maupo sa bulwagan at sinabi, "Ginoong Hanye, kahapon lang kumalat sa ilang piling pangkat ang balita tungkol sa listahang ito, hindi pa ito malawakan. Ngayon lang nalaman ng pamilya Yun ang tungkol dito. Sa tansya, ang Heavenly Emperor candidate list ay bubuuan ng mga pinakamalalakas na henyo sa Gods and Demons continent at sila ay irerango roon. Ang kasalukuyang 6 na peerless figure sa Gods and Demons continent ay siguradong mapasasama sa listahang ito, dahil sila ay kinikilalang magiging binhi ng mga susunod na Heavenly Emperor. Kapanipaniwala ba ang listahang ito? Napakunot ang noo ni Yehan. "Chie? Mula sa hula pa lang, malinaw na ang Heavenly Emperor candidate list ay para sa mga henyo na maaaring umabot sa kalagayan ng Heavenly Emperor balang araw. Pero sino ang magiging Heavenly Emperor sa hinaharap ay hindi masabi ng kahit sino. Kahit gumawa ng listahan ng Chenielo, baka wala rin itong gaanong bigat, hindi ba?" "Hindi." Tugon ni Yun Kie. "Ginoong Hanye, minamaliit mo ang bigat ng mga peerless figure sa puso ng mga tagasanay sa Gods and Demons continent. Ang mga peerless figure ay binhi ng magiging emperors ng hinaharap. Ang kanilang talento, pag-unawa, potensyal, at lahat ng aspeto ay kinalkilanan ng pinakamakapangyarihang awtoridad. Ito ay bagay na wala ng duda. Kung makasama sila sa listahan, walang magrereklamo, ngunit kung mawala sila sa listahan, iyon ang magiging problema." Narinig ito ni Nan Wenqing at seryosong nagsabi, "Ginoo, ayon kay Kie, lahat ng peerless figures ngayon ay maaaring mapasama sa listahan, tulad nina, una sa Gods, Emperor Chui, sa Demons, Giant King Chui, sa Monsters, First Prince Basia, sa Tao, Kang Tian Zan, ikaw, Yehan, at isa pa, 6 kayong lahat. Kung mapasok ka sa Heavenly Emperor candidate list, malaking karangalan ito." Nangumiit ang mga mata ni Yehan. Habang mas mataas ang lipad, mas masakit kapag bumagsak. Kapag lumabas na ang listahan, ang 6 na ito ay ituturing na nakatapak sa lahat ng bayani sa mundo.
Sila ang gustong lampasan at talunin ng lahat. Ang mga nasa listahan ay tiyak na hahamunin ng iba, at kung mabubure ang pangalan nila sa tuktok, tiyak na madudurog sila. Ginoo, wala ka bang kumpiyansa? Tanong ni Mohailan, kumikislap ang mga mata. Sa tingin niya, walang peerless figure na mas malakas pa kay Yehan. Ngumiti lang si Yehan at hindi sumagot. Hindi ito usapin ng kumpiyansa. Dahil ang mismong 5 salitang iyon, Heavenly Emperor Candidate List, ay nagpapahiwatig na ang mga nasa listahan ay posibleng maging emperador ng langit sa hinaharap. Kung may kaaway sila, hindi matatahimik ang mga iyon, dahil sino ba naman ang gugustuhing magkaroon ng kaaway na magiging emperador balang araw. Sabi ni Yunkie, kung irerango na ng Cheni Tower ang mga bayani sa buong mundo, halos tiyak nang lalabas ang rango ng listahang ito. Ang 6 na peerless figure ay siguradong kabilang dito. Marahil, hindi agad lalabas ang buong rango ngayon. At maliban sa listahang ito, posibleng may iba pang listahan na ilalabas ang Chenielo, dahil napakarami pang mga henyo na napakalakas. Matapos makipag-usap kay Yunkie, umalis sina Yehan kasama sina Nan Wenqing, Mohailan, at Ziyi mula sa Xinwu Sacred City, patungo sa lupa ng Zhongzhou, ang tunay na layunin ni Yehan sa Central God Realm. Tungkol sa Heavenly Emperor Candidate List, hindi muna ito binigyang pansin ni Yehan. Kung ang mga peerless figures ay kaya itong makamit, kaya rin niya. Pero mas mahalaga sa kanya ang sariling lakas, hindi ang kasikatan. Hindi nagmamadali si Yehan sa pagpunta sa Zhongzhou. Sa daan, patuloy niyang inaaral ang Catalog of Gods and Demons, kasama ang kanyang avatar, upang mas makontrol ang kapangyarihan ng mga Diyos at hindi na siya makontrol ng kanyang braso ng mga Diyos at demonyo. Pupunta si Yehan sa Zhongzhou para sa City of Destiny. Sina Mohailan at Nan Wenqing ay kanyang mga disipulo ngayon, kaya tiyak na isasama niya sila. Kapag nakamit nila ang mga oportunidad doon, mas magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Tungkol naman kay Ziyi, kahit hindi ganoon kalapit si Yehan sa dalaga, hindi naman tumatanggi ang isa na sumama sa kanya. Ngunit isang araw, isang balitang nagpayanig sa buong Central God Territory ang kumalat na parang bagyong may lakas na antas 12. Lumabas na ang Heavenly Emperor Candidate List. Sa loob ng karwahe, nag-e-ensayo pa si Yehan habang si Mohailan ay tahimik na nagmamaneho palabas ng isang lungsod na paon ng mga nagdaraang practitioners. Nang marinig ang balitang iyon, dahan-daang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, totoong ang naglabas ng listahan ang Cheni Tower. Ginoo, lumabas na ang Heavenly Emperor Candidate List. Bawat sangay ng Cheni Tower ay may kopya ng rango. Bibilhin ko agad at titignan. Hindi maitago ni Nan Wenqing ang pananabik. Kung mapasama si Yehan, pati sila ay malulugod bilang mga disipulo niya. Kabanata 2915. My Lord, sasama rin ako. Sumunod si Mohailan kay Nan Wenqing at umalis sa karwahe. Nang makita ito, napailing at napangiti si Yehan, mukhang sobrang laki ng ingay na dulot ng listahan ng mga kandidato para sa emperador ng langit ng Chenielo Luo, at ang balita'y kumalat sa lahat halos sa isang iglap. Nalalaman lang iyon ni Nan Wenqing matapos niyang matanggap ang balita mula sa Wenqing Valley sa Shenzhou na nailabas na ang listahan ng mga kandidato para sa emperador ng langit. Nakasandal si Ziyi sa bintana at pinagmamasdan ang masiglang kalye, at nagsalita, napakalaki ng kapangyarihan ng Chenielo. May mga tao ang Chenielo sa maraming lugar ng buong mundo. Kaya hindi katakataka na ang anumang balita mula sa kanila ay mabilis na kumalat. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Cheni Tower? Biglang napatingin si Yehan kay Ziyi nang may kuryosidad. Bakit, gusto mo bang makipag-usap sa akin? Hirap ni Ziyi. Nagkibit balikat si Yehan at nagsalita, mula nang lumakad ako sa mundong ito, halos lagi na akong nakakaugnay ng Chenielo, kaya likas lang na maging curious ako sa kanila. Sabi ni Ziyi, kung ganon, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ayon sa pagkakaalam ko, ang Cheni Tower ay hindi mas mahina kaysa sa Xinwu Academy, at mas misteryoso pa. Tahimik na tumango si Yehan, tugma iyon sa kanyang inaasahan. Maya-maya'y bumalik na sina Nan Wenqing at Mohailan na sabay na umalis kanina. Nakita niyang malungkot ang mga mukha nilang pumasok sa karwahe, kaya nagtanong si Yehan ng may pagtataka, anong nangyari? My Lord? Hindi makapagsalita si Mohailan. May mapait na ngiti si Nan Wenqing habang inilapag ang isang gintong makinis at napakapinong ranking po sa harap ni Yehan, Young Master, ito ang ranking po ng listahan ng mga kandidato sa Emperador ng Langit. Dinampot iyon ni Yehan at tiningnan. Makikita roon ang 5 malalaking karakter na parang pilak na inukit sa bakal, listahan ng kandidato ng Emperador ng Langit. May 5 tao lamang sa listahan, at sa kanila, walang hanye. Isa-isa niyang tiningnan pababa ang mga pangalan sa listahan. 5 tao lamang ang naroon, ngunit wala roon ang pangalang Hanye. Medyo nagulat si Yehan.
Hindi dahil pinagdudahan niya kung bakit hindi kasama ang kanyang pangalan, ngunit dahil sa aksyon na ito ay tila may mas malalim na kahulugan. Hindi na niya iyon masyadong inisip at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa ranggo. Unang ranggo sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit. Unang Emperador ng Lahi ng Diyos. Edad, 27. Antas, Hari ng Diyos. Inaasahang breakthrough, maging Diyos Emperador bago mag 40 taong gulang, at maabot ang sukdulan ng Diyos Emperador bago umabot ng 100. Potensyal, maging isang Diyos Emperador sa hinaharap. Ikalawang ranggo. Higanteng Hari ng Demonyo Wang Chuyi. Edad, 28. Magtatagumpay bilang dakilang hari ng demonyo. Inaasahang breakthrough, maging Demon Emperor bago mag 50, at Demon King bago mag 100. Potensyal, maging hari ng mga demonyo. Ikatlong ranggo. Yehan ng Lahi ng Tao. Edad, 24. Antas, siyam na kapahamakan na kataas-taasan. May iba't ibang kapangyarihan, ang kanyang lakas sa labanan ay hindi nalalayo sa isang Holy King. Walang komento ang Chenielo sa kanyang magiging kinabukasan. Ikaapat na ranggo. Unang prinsipe ng lahi ng demonyo. May hegemonya sa Heavenly Demon Realm, taglay ang supreme body ng demonyo. Nakipaglaban kay Kang Tianzan at tinalo ito. Potensyal, maging pinakadakila ng demonyo. Ikalimang ranggo. Kang Tian Burial ng Lahi ng Tao. Edad, 26. Antas, semi-holy, lakas panglaban ay katumbas ng Holy King. Inaasahang maging Emperor Shenzong bago mag 50 at Emperor ng Holy Will pagdating ng 100. Potensyal, maging Emperador ng Langit sa hinaharap. Tala, ang ranggo sa itaas ay pinagsamang pagtataya ng Chenielo. Sa susunod na pagsusuri, ang lakas ng 5 peerless figures ang magiging basehan para sa panibagong ranggo. Sa hinaharap, maglalabas din ang Chenielo ng Chanzhou List upang ilista ang mga bayani ng buong mundo. Pagkabasa ni Yehan sa ranking, hindi na siya nagtaka sa pagkakasunod ayon sa Chenielo. Ngunit ang tanging ikinagulat niya ay, tulad ng dati, mula noon sa Chanzen List hanggang ngayon, ayaw pa ring magbigay ng komento ang Chenielo tungkol sa kanyang magiging kinabukasan. Hindi patas ang candidate list ng Heavenly Emperor ng Chenielo, hindi ko matanggap. Galit na sambit ni Mo Hailan. Para sa kanya, sapat ang lakas ni Yehan para mapasama roon, ngunit hindi na isama ang kanyang pangalan. Potanjin, wika ni Ziyi, sabay kuha sa ranking sa kamay ni Yehan. Dagdag ni Nan Wenqing, marami sa God and Demon Continent ang magtatanong sa listahan ng Chenielo. Alam ng lahat na may kakayahan ang Young Master na mapasama, kahit nasa top 3 pa. Pero ngayon, wala ang Young Master sa listahan. Walang pangalan sa listahan. Napangiti lang si Yehan at nanahimik. Hindi dahil hindi siya kilala, kundi marahil, dahil natuklasan na ng Chenielo ang isang bagay. Kaya ang pangalang Hanye ay hindi nila isinama sa listahan ng kandidato sa Emperador ng Langit. Young Master, hindi isinama ng Cheni Tower ang pangalan mo sa listahan, paano ka pa nakakangiti? Mapait na sabi ni Mo Hailan. Ngayon pa lang ay gusto na niyang puntahan ang Chenielo at magtanong, bakit? Kabanata 2916. Maiintindihan niyo rin ang ilang bagay sa hinaharap, sabi ni Yehan, ang Cheni Tower ay may sarili nilang dahilan kung bakit hindi nila inilagay ang pangalan ko sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, kaya huwag niyo na itong alalahanin. Medyo naguluhan sina Nan Wenqing at Mo Hailan, ano ang ibig sabihin ni Yehan dito? Ang ibig bang sabihin ng batang amo ay ilalagay ng Cheni Tower ang pangalan mo sa Chanzhou List? Tanong ni Nan Wenqing na may pagtataka. Malinaw nang sinabi ng Cheni Tower sa listahan ng kandidato para sa langit na patuloy silang maglalabas ng Chanzhou List sa hinaharap, na maglilista sa lahat ng mga bayani sa mundo. Umiling si Yehan at ngumiti. Natitiyak ko na hindi rin may lalagay ang pangalan ko sa Chanzhou List pagdating ng oras. Bakit naman? Hindi patas ang ginagawa ng Cheni Tower, galit na sabi ni Mo Hailan. Iwi na siwas ni Yehan ang kanyang kamay at sinabi, huwag na kayong magtanong pa. Malalaman nyo rin sa tamang panahon, at kapag dumating na ang oras, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Nakita nila ito, kaya kahit puno ng pagdududa sina Nan Wenqing at Mo Hailan, napilitan silang itikom ito sa kanilang mga puso. Gayunpaman, lubos silang hindi nasisiyahan sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit. Si Human Yehan, ni hindi man lang nagbibigay ng anumang komento ang Cheni Tower. Sa oras na ito, tiningnan ni Ziyi si Yehan na may kakaibang ekspresyon. Alam niya ang pagkakakilanlan at pangalan ni Yehan, kaya hindi na rin siya nagulat na ang pangalang Hanye ay wala sa listahan ng mga kandidato para sa Emperador ng Langit. Oo anak, bakit hindi nagbibigay ng komento ang Cheni Tower tungkol sa kinabukasan ni Yehan ng lahing tao?
Ani ng Wenching na tila nagtaka, sa ngayon, mula sa pangalawang prinsipe ng demonyo, si Jun Chanyu, hanggang sa unang prinsipe ng angkan ng demonyo, si Baxia, pati ang apat na walang kap-ares na figure ng lahing tao, Kang Chanbo, Chenny Tower, lahat sila ay binigyan ng komento sa hinaharap. Mga banal at emperador ng langit, ngunit si Yehan ang natatanging exception. Hindi ko alam, baka tinatimad lang ang Chenny Tower na suriin ito. Nagkibit balikat si Yehan at ngumiti. Sa totoo lang, curious din siya sa kanyang puso, anong klaseng kinabukasan kaya ang ibibigay ng Chenny Tower sa kanya kung sakaling susuriin talaga siya. Gayunpaman, sa paglabas ng listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, kumalat ang ranggong ito sa buong kontinente ng Diyos at Demonyo. Matapos malaman ang ranggo sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, maraming mga cultivador ang nagtipon sa harap ng bawat sangay ng Chenny Tower. Hindi lang sila naroon para bumili ng ranggo, kundi para questionin ang katarungan ng Chenny Tower ukol sa listahang iyon. Sa sandaling ito, sa lungsod na kinaroroonan ni Yehan at ng iba, marami ang nagtipon sa harap ng sangay ng Chenny Tower. Napakakaiba, hindi nilagay ng Chenny Tower si Hanye sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit. Iniisip kaya ng Chenny Tower na hindi karapat-dapat si Hanye sa listahan. Imposibleng hindi niya kaya. Sa lakas ni Hanye, tiyak na kaya niyang makapasok sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, at hindi magiging mababa ang ranggo niya. Bilang isang makapangyarihang puwersa na kumukuha ng lahat ng mga bayani sa mundo, imposibleng walang nalalaman ang Chenny Tower sa kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Hanye. Hindi patas ang listahang ito, dapat magbigay ng paliwanag ang Chenny Tower sa mundo. Tama. Dapat silang magbigay ng paliwanag. Hindi ito para kay Hanye lang, kundi para sa katarungan ng buong mundo. Kung mananatiling tahimik ang Chenelo ngayon, anumang ranggo ang ilalabas nila sa hinaharap ay siguradong pagdududahan. Ipagpikita ang mga tao ng Chenny Tower. Kumalat ang malalakas na sigawan at talakayan sa harap ng sangay ng Chenny Tower, at parami ng parami ang mga nagtitipong cultivador. Sa loob ng sangay, nagpulong ang maraming matataas na opisyal tungkol sa bagay na ito. Tila ayon sa inaasahan. Ang paglabas ng listahan ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. Pero hindi talaga natin ito maipapaliwanag sa Chenny Tower. Kalimutan na, magpadala tayo ng taong haharap sa kanila. At ang paliwanag na nais nila, walang komento. Di nagtagal, lumabas mula sa sangay ang isang mataas na opisyal. Paglabas niya, unti-unting tumahimik ang ingay ng tao. Lumabas na ang tao ng Chenny Tower. Nakatingin ang lahat sa opisyal habang hinihintay ang kanyang tugon. Mabagal siyang nagsalita. Mga Ginoo, wala akong anumang masasabi kung bakit wala si Hanye sa listahan ng mga kandidato para sa Emperador ng Langit. Wala akong masasabi tungkol dito. Mangyaring magsiuwi na kayo. Walang komento. Hindi iyon matanggap ng karamihan. Kung kaya nilang gumawa ng listahan, bakit wala si Hanye? Bakit walang paliwanag? Ngunit sa ngayon, wala pang makakakahula ng malinaw na dahilan. At nanatiling tahimik ang Chenny Tower, gaano man karami ang magtanong sa kanila. Dahil sa katahimikan ng Chenny Tower, mas lalo pang lumaki ang pag-aalab ng usapan sa buong kontinente ng Diyos at Demonyo. Marami na ang nagdududa sa kredibilidad ng listahan. Lumilikha ito ng lalong matinding diskusyon. Napakakaiba, ano ang ibig sabihin ng Chenny Tower dito? Sa lakas ng batang iyon, siguradong kaya niyang makapasok sa listahan ng kandidato para sa emperador. Sa loob ng Yun family sa Shenzhou, tinatalakay ni Yun Tungtian at iba pang mga dalubhasa ng Yun family ang bagay na ito. Sabi ni Yun Kie, noon pa, sinigurado ko kay Hanye na kapag lumabas ang listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, tiyak na kabilang siya. Pero hindi ko inaasahan na hindi siya isinama ng Chenny Tower. Ano ang ibig sabihin nito? Kung sasabihin nilang hindi sapat ang kakayahan ni Hanye, walang maniniwala. Kabanata 2917. May konting ugnayan pa tayo sa Chenelo, nasuri mo na ba ang sitwasyon? Tanong ni Yun Tungtian. Sabi ng patriarka ng Yun family, matandang ninuno, ginamit ko ang relasyon ng ating Yun family upang magtanong tungkol sa Chenelo, pero ang tugon lamang nila ay 4 na salita, walang komento. Narinig ito, nababuntong hininga si Yun Tungtian at sabi, parang hindi ito karaniwang asal ng Chenelo, may tinatago ba sila rito? Sa Zinwo Academy, nang lumabas ang T&D candidate list, nalaman rin ng mga tao roon ang balita. Talagang walang Hanye, ano ang nangyayari? Kakaiba, sa lakas ni Hanye, tiyak na makakapasok siya sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit, paano niya nakalimutan siya ng Chenelo? Bagamat medyo naiinis si Hanye, paano niya masasabi na siya ngayon ang Saint Martial King ng ating Zinwo Academy, na kumakatawan sa ating paaralan?
Ano ang ibig sabihin ng Chenilo sa ganitong ginawa nila? Maraming diskusyon sa Xinhua Academy. Kahit may ilan na hindi gusto si Yehan, ang bagay tungkol sa Tiandi candidate list ay may kinalaman din sa karangalan ng Xinhua Academy. Sa ngayon, alam ng lahat sa Central God Realm na si Hanye ang Saint Martial King ng Xinhua Academy. Kapag siya ay nakapasok sa Tiandi candidate list, makakasunod ang Xinhua Academy. Bakit siya lang ang wala sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit? Siguro ba nakasakit siya sa Chenilo? Nagtipon ng mga batang makapangyarihan sa Sacred Martial List. Medyo naguguluhan din sila. Sa katotohanan, umaasa silang ang mga makakatalo sa kanilang malalakas na kabataan ay makapasok sa Heavenly Emperor candidate list. Hindi nakakahiya na matalo sa mga malalakas na batang ito. Kahit na nakasakit siya sa Chenilo, hindi sila ganoon kapeti. Dalawang dahilan lang kung bakit wala siya sa listahan. Una, ang listahan ay mababaw at pangalawa, hindi ito sapat para kumbansihin ang publiko. Tumango si Danji at sabi, tinanong ko ang din tungkol dito, kahit siya ay hindi maintindihan kung ano ang ginawa ng Chenilo, pero sabi din niya, kapag mataas ang katayuan, mas malalim ang pagbagsak. Hindi masamang hindi nakapasok sa Tiandi candidate list, maaaring mas nararapat ilagay ang pangalan niya sa Chanzhou list na patuloy na ilalabas ng Chenilo. Hehe, ang Chanzhou list, hindi ito ikukumpara sa Tiandi candidate list. Senior Sister Yanpeng, pumasok na ang Baxia Prince sa Heavenly Emperor candidate list at pansamantalang nasa ika-4 na pwesto. Sa Tianfeng Academy ng Central God Territory, si Yanfeng, isang henyo ng Phoenix Royal Family, ay tinitingnan ang ranggo at sabi, ang prinsipe ng Tyrant ay pumasok sa candidate list ng Heavenly Emperor. Duda ang aking ina rito, pero si Human Yehan ay nasa ikatlong pwesto, bakit nga ba? Kapag lumitaw siya sa Central God Realm, ipapakita ko sa kanya, Yanfeng, kung anong presyo ang babayaran niya sa pagpapatay sa henyo ng Phoenix Royal Clan. Noong nakaraan, sa hangganan ng lahing tao at lahing demonyo, nakipaglaban si Yehan at Kang Tianzhou ng mag-isa laban sa mga bayani ng demonyo, habang sina Danhuang at Huahuang ng Phoenix Royal Family ay namatay sa kamay ni Yehan. Dahil dito, matagal nang iniingatan ni Yanfeng ang bagay na ito sa kanyang puso. Pinutol ni Yehan ang ulo ng dalawang nakatatandang kapatid, Danhuang at Huahuang. Hindi kami papayag ng Phoenix Royal Family na makaligtas siya, pero bakit wala si Hanye sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit? Narinig ko, tinalo ni Hanye ang Xinhua ng mag-isa sa labas ng Xinhua Academy. Ang henyo sa listahan, pati na ang Long Live King, Thousand Year King, Xiao Pojian, at Langye Four Kings ay natalo pa rin sa kanya. Sa lakas na ito, tiyak na karapat-dapat siyang mailagay sa Heavenly Emperor candidate list. Narinig ito, nagkunot-noo si Yanfeng at sabi, kinakatawan ni Hanye ang Xinhua Academy, at sa palagay ko magiging matinding kalaban namin siya sa Tianfeng Academy sa hinaharap. Mas mabuti sigurong hindi siya maisama sa Tiandi candidate list. Ang Heavenly Emperor's candidate list ay pangalawa, hehe, ang pagsusuri ng Chenilo ay tuwirang tumutukoy, tinatanggap ko. Sa Magic Academy, isang binata na nakasuot ng magic robe, may demonic energy sa kanyang mga mata, at kaakit-akit na binata ay ngumiti ng mapang-akit. Mula ulo hanggang paa, may hangin ng hari na namumuno sa mundo. Juzi, hindi na lihim na naging Great Demon King kamula nang lumabas ang Heavenly Emperor candidate list. Hindi ko alam kung maaapektuhan nito ang plano mo. Tanong ng isang malakas na tao mula sa Demon Race, nakatayo sa likod ng kaakit-akit na binata. Ayos lang, sa palagay ko, hindi na ito lihim sa isipan ng ilan. Ngumiti ang binata, pero curious ako, bakit hindi kasama si Hanye, na ilang araw lang ang nakalipas ay kilala sa buong mundo, sa listahan. Ang makapangyarihang puwersa ay hindi gagawa ng ganitong simpleng pagkakamali, puntahan mo at suriin mo ito para sa akin. Opo, Higanti. Si Hanye, ito ay isang tao na maraming puwang. Talagang curious ako sa iyo. Mas masaya kapag may isa pang kalaban sa mundong ito. Masamang ngiti ang ipinakita ng binata. Batang amo, ikaw ay nasa ika-5 sa Heavenly Emperor's candidate list. Hindi kami kumbinsido sa ranggo ng Chenilo. Kung hindi ginulo ng batang iyon ang laban sa Baxia Prince noon, paano mo siya matatalo? Hindi nasisiyahan sina Kang Jinglo, Kang Jinyu, at ang 10 Emperors. Sa kanilang opinyon, si Kang Tian Burial ay dapat nasa ika-4 na pwesto. Sabi ni Kang Tianzang nang walang emosyon, pansamantala lang ang ranggo, bakit pa mag-aalala? Kahit ika-4 o ika-5, sa huli ay babagsak ko rin ang mga nasa itaas ko isa-isa. Pero curious ako, bakit hindi pa rin kinomento ng Chenilo si Yehan ngayon? Dahil ba hindi sapat ang kakayahan nila na suriin ang hinaharap ni Yehan? O hindi ba karapat-dapat si Yehan sa kanilang pagsusuri?
Sabi ni Kang Jinglo, batang amo, nakatanggap ako ng balita na umalis na si Yehan sa Xinwu Academy. Tila nakuha niya ang legendary arm ng mga Diyos at demonyo mula sa Xinwu Academy. Marahil patungo siya sa Zhongzhou. Oh, nakuha ang magic arm. Tila tataas muli ang lakas ng batang ito. Sa braso iyon, magiging parang tigre na may pakpak. Kumislap ang mga mata ni Kang Tianzhou. Ano kaya ang itsura ni Han kapag dumating sa Zhongzhou? Sa kontinente ng Diyos at demonyo, umiikot ang talakayan mula sa lahat ng panig tungkol sa kawalan ni Han Ye sa listahan ng kandidato para sa Emperador ng Langit. Halos puno ng mga taong may pagdududa ang mga subsektor ng Cheney Building. Bakit walang Han Ye sa Heavenly Emperor candidate list na inilabas ng Chenielo? Ngunit nanatiling magalang at tahimik ang Chenielo tungkol sa bagay na ito. Kabanata 2918. Gayunpaman, wala si Yehan ng interes sa bagay na ito, hindi ba siya kasama sa listahan? Siyempre hindi, pareho lang ang dalawang katauhan. Sa loob ng karwahe, patuloy na pinag-aaralan ni Yehan ang katalogo ng mga Diyos at demonyo, at sabay na nagsusumikap kasama ang kanyang clone upang maunawaan ang kapangyarihan ng mga Diyos. Si Muhailan ay nagmamaneho ng karwahe sa labas, may madilim na ekspresyon sa mukha. Hindi masyadong interesado si Nan Wenqing. Lahat sila ay labis na nag-aalala tungkol sa Heavenly Emperor's candidate list. Tanging si Ziyi ang tahimik na nagmamasid sa tanawin ng Yuanto sa kanilang paglalakbay. Parang kung gusto mong kontrolin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka dapat magmadali. Dahan-dahan na binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos kasama ang avatar ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila kulang pa siya. Ang pag-unawa sa ganitong bagay ay nangangailangan ng sandali ng inspirasyon, hindi ito puwersado, sapagkat kung sobra, nagiging kontraproduktibo. Tumingin si Yehan sa kalangitan sa labas ng karwahe at nagtanong, saan tayo patungo? Gaano kalayo mula sa Zhongzhou? Narinig ito, sinabi ni Nan Wenqing, batang amo, kasalukuyan tayong nasa Yinzhou, at makakapasok tayo sa lupain ng Zhongzhou sa loob ng isang araw. Tumango si Yehan at sabi, sa panahong ito, napakabuhay ng Zhongzhou, halos kalahati ng mga makapangyarihang tao mula sa Gods and Demons continent ay nagtitipon doon, ngunit delikado rin. Kapag dumating tayo sa Zhongzhou, huwag gumawa ng pabigla-biglang kilos. Dito tayo para hintayin ang kapalaran. Ang lahat ng iba pa ay pangalawa lamang sa pagpasok sa lungsod ng kapalaran. Tumango si Nan Wenqing, sabik din siyang makapasok sa lungsod ng kapalaran. Huwag maliitin ang lungsod ng kapalaran. Kapag lumitaw sa bawat libong taon, napakasimple lang nito sa una, ngunit ang hindi inaasahang pagkakataon, swerte, at lakas ay kadalasang may kasamang malaking panganib. Kahit na napakalaki ng tukso ng lungsod ng kapalaran, hindi kailangan mag-alala. Mag-ingat, baka manatili ka sa loob magpakailanman, at ang may pinakamataas na antas ng kamatayan ay nasa kamay ng sariling tao. Lapat ni Ziyi kay Yehan, na tila tamad na nagsalita. Sabi ni Yehan, so, may alam ka tungkol sa lungsod ng kapalaran. Sabi ni Ziyi, hindi ko masasabi na marami akong alam, sa pinakakaunti, mas marami akong alam kaysa sa inyo. Sa pamamagitan nga pala, pupunta rin ako sa pagkakataong ito. Terra, sumama tayo. Hindi mo ba sinabi na hindi ka pa nakapagdesisyon kung saan pupunta? Medyo napahinto si Yehan. Tumaas balikat si Ziyi at sabi, dati iyon, pero ngayon naisip ko na. Pupunta ako sa lungsod ng kapalaran. Paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Sa pagpasok sa lungsod ng kapalaran, magtutulungan tayo at parehong makinabang. Pag-isipan ko muna, sagot ni Yehan, at tumaas din balikat. Dahil dito, hindi na ipinagpatuloy ni Ziyi ang usaping iyon at muling tumingin sa asol na langit at puting ulap sa labas. Sa panahong ito, sabi ni Nan Wenqing, batang amo, kapag bumukas ang lungsod ng kapalaran, sa palagay ko lahat ng batang henyo sa Gods and Demons continent ay makikilahok. Narinig ko, tuwing lumilitaw ang lungsod ng kapalaran sa mundo, may malalaking pagkakataon. Siyempre, may mga limitasyon sa pagpasok sa lungsod ng kapalaran. Hindi pinapayagan ang mga Saint Emperors, at ang mga higit sa 100 taon ay hindi rin pinapayagan. Kung pipilitin, agad na mabubure. Narinig ito, nagulat si Yehan kay Ziyi. Sa alam niya, ang batang ito ay hindi bababa sa 1,000 taon ang edad, at ang lakas niya ay hindi basta-basta gaya ng sa Holy Emperor. Kung ganito ang limitasyon, hindi ba pwede pumasok si Ziyi sa lungsod ng kapalaran? Huwag mo akong tingnan lang. Natural na may sariling paraan ako, kung pumayag kang makipagtulungan, walang masama rito sa iyo. Sabi ni Ziyi kay Yehan na may ngiti. Hindi nagsalita si Yehan. Sa ngayon, mahirap pa para sa kanya ituring si Ziyi bilang pantay. Makalipas ang isang araw, dahan-dahan nilang naabot ang hangganan ng Zhongzhou.
Ang lupain ng Zhongzhou ay halos nasa gitna ng Central God Territory. Maraming natatanging tao dito. May mga sabi-sabi na dito nagtitipon ang swerte ng Central God Territory. Maraming puwersa ang matagal nang nagnanais sakupin ang lugar na ito, pero ang makakapasok at makapagtatag ng pwesto ay mga makapangyarihang tao na may malakas na impluwensya. Halimbawa, ang theological school ng unang kolehiyo sa 5 kolehiyo ay matatagpuan sa Zhongzhou. Ngayon, sa paglitaw ng lungsod ng kapalaran sa Zhongzhou, halos lahat ng makapangyarihan mula sa Gods and Demons continent ay nagtitipon sa lupain ng Zhongzhou, kasama na ang superpowers ng lahing tao tulad nina Li Cheng, ang Double Sword King, Li Shengyo, ang Soul Clan, Tai Yi Arrow King ng Yi Clan, at Prisoner Demon, pati na ang Sword Saint na bumalik sa Heilian Tian, at iba pa. Siyempre, may superpowers ang lahing tao sa Central God Territory, at may iba ring lahi na ganoon din, lalo na ang mga Diyos at demonyo na hindi kasalukuyang nakikipagdigma. Nagbabantay ang lahing tao at lahing demonyo sa isa't isa. Papasok sa Central God Realm, pero hindi ang Protoss at Demons. Ito ang maalamat na lupain ng Zhongzhou. Sabi ni Nan Wenqing, na nakatitig sa labas ng karwahe, na halatang namamangha. Kahit naggaling siya sa Central God Territory, ito ang unang beses na pumunta siya sa Zhongzhou. Sabi ni Yehan, narinig ko, ang Zhongzhou ay nasa gitna ng Central God Territory. Malawak ang teritoryo nito, mas malaki pa sa Holy State. Ang mga puwersang makakapasok dito ay hindi basta-basta mapapahiya. Mula sa mapa, dito tayo dapat pumasok sa Zhongzhou. Narating na natin ang Aris Holy City, isa sa 12 Holy Cities. Tumango si Nan Wenqing at sabi, Batang amo, ang Aris Palace ang namamahala sa Aris Holy City. Nakakontrol ito ng halos 10 lungsod sa paligid ng Aris Sacred City. Ito ang namumuno sa lupain ng Zhongzhou. Narinig ko, halos isinilang ang Celestial Emperor sa Aris Palace, at napakalakas ng background nito, marahil pangalawa lamang sa malakas na puwersa tulad ng Xinwu Academy. Bahagyang tumango si Yehan. Bago pumasok sa Zhongzhou, naunawaan na niya ang distribusyon ng puwersa sa Lower Zhongzhou. Walang puwersa na makakapasok dito na madaling mapahiya. May 12 holy cities sa Zhongzhou, at ang bayang Holy City ay isa rito. Ang 12 lungsod na ito ay kumokontrol sa napakaraming lungsod sa Zhongzhou, at bawat isa ay namumuno sa isang rehiyon. Ngayon na pumasok na si Yehan at ang iba pa sa Zhongzhou, papasok na sila sa Sphere of Influence ng Aris Emperor Palace. Kabanata 2919. Hindi ko alam kung nasaan ang Kang Tian burial sa 12 holy cities. Nag-isip si Yehan sa sarili. Bilang pinuno ng lahing tao, dumating siya sa lupain ng Zhongzhou. Siyempre, hindi pwede niyang hayaang magtiis ng mag-isa ang Kang Tian burial sa lahat ng presyon. Itinatag na ng lahing tao ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang sarili, ang lahing demonyo ay lihim na nakatingin sa lahing tao, at ang saloobin ng natitirang lahing Diyos ay hindi malinaw, maaaring maging mahina sa pang-aapi. Higit pa rito, ang lahing halimaw at lahing demonyo ay hindi kailanman hahayaan ang lahing tao na makapagpahinga. Kung may pagkakataon, maaaring umatake ang dalawang lahing ito sa lahing tao, at sa panahong iyon, tiyak na kailangan ng lahing tao ng isang malakas na pinuno sa lupain ng Zhongzhou para pamunuan ang lungsod at supulan ang kaaway. Binalik ni Yehan ang kanyang isip. Plano niyang kontaken si Kang Tianzan pagkatapos pansamantalang maayos ang mga bagay sa Zhongzhou. Siya rin ay responsable para sa lahing tao. Siguradong matagal nang pinipilit ni Kang Tianzan sa Zhongzhou, kaya panahon na para siya ay magpakita. Tingnan mo, anak, iyan na ang City of Destiny. Biglang sigaw ni Mohailan habang nagmamaneho ng karwahe. Pagkarinig nito, agad na sumilip si Yehan at ang iba sa mga bintana upang tanawin ang naglalagablab na araw. Sa malayong kalawakan, may isang bagay na kasing laki ng bahay na nakasuspend sa hangin. Ang presensya nito ay hamarang sa maraming sikat ng araw na umaabot sa lupa. Pumasok ito sa lilon kung saan wala ang araw at napakadilim ng kalangitan. Iyan ba ang City of Destiny? Nagulat si Yehan. Kahit maliit lamang ang City of Destiny sa kanilang kasalukuyang lokasyon, alam niya na ang distansya mula sa kanila ay hindi masukat sa kahit 10,000 milya. Nakikita pa rin nila ito, at pwede nilang isipin kung gaano kalawak ang syudad na ito na nakasuspend sa hangin. Batang amo, ang lawak ng lungsod na ito ay maaaring ikumpara sa aming Zhengzhou. Sabi ni Nan Wenqing na nagulat. Kahit hindi maliit ang Zhengzhou, maliit pa rin ito kumpara sa malalaking lugar tulad ng Shenzhou at Zhongzhou. Sa tingin, hindi kasing laki ng Zhengzhou ang City of Destiny, pero pwede itong ikumpara sa maliliit na lugar tulad ng Zhuaozhou, Qingzhou, at Wuzhizhou. Tamad na sabi ni Ziyi, mali ang pananaw mo. Paano mo titingnan ang City of Destiny gamit ang karaniwang mata? Ang pagkakaayos nito ay lampas sa iyong imahinasyon.
Malalaman mo ito kapag pumasok ka sa City of Destiny. Narinig ito, muling nagulat sina Yehan at Nan Wenqing. Gaano ba kalaki ang City of Destiny? Ngunit, sarado pa ang mga pintuan ng City of Destiny, at kumakalat ang sinaunang aura. Kahit ang lahat sa Zhongzhou ay mararamdaman ang aura ng oras na nagmumula sa lungsod na iyon. Di nagtagal, nakita na nina Yehan at ng iba ang malawak na lungsod na kumalat sa lupa sa kanilang harapan. Opisyal na rin nilang naabot ang sphere of influence ng Iris Emperor Palace. Ang malawak na lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng lupang tila dumaan sa maraming kapanahunan, saksing-saksi sa mga pagbabago ng kasaysayan. Pinasok ni Yehan at ng iba ang karwahe sa lungsod. Ang mga sinaunang gusali ay nakakalat sa buong lugar, at ang mga bundok ay tila nakatupa sa lupa, magkakabaluktot sa lungsod. Tila walang katapusan ang lungsod sa unang tingin. At ito ay isa lamang sa mga lungsod sa ilalim ng kontrol ng Iris Holy City. Batang amo, ilang araw na tayong nagmamaneho, bakit hindi muna tayo huminto dito? Tanong ni Nan Wenqing kay Yehan. Tumango si Yehan at sabi, maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga, at pagkatapos ay alamin kung sino ang mga makapangyarihan sa lupain ng Zhongzhou. Pwede rin ninyong tulungan akong alamin ang galaw ng mga malalakas na tao ng lahing tao sa Zhongzhou. Sige, anak. Pagkatapos, pansamantalang umupo sina Yehan at ang iba ng isang bahay sa lungsod. Hindi pa rin napagpapasyahan ni Yehan ang kanyang susunod na hakbang. Makakagawa lamang siya ng desisyon pagkatapos makita ang kilos ng mga malalakas na tao ng lahing tao sa Zhongzhou. Ano ang kalagayan ng lahing tao sa Zhongzhou? Wala pa ring tiyak na sagot si Yehan sa ngayon. Sa loob ng bakuran, nagbuhos si Yehan ng tsaa at nakipag-usap kay Ziyi. Lumabas sina Nan Wenqing at Muhailan upang tumulong sa paghahanap ng balita. Babae, kung gusto mong makipagtulungan, hindi ba dapat ipakita rin natin ang sarili sa isa't isa? Inihain ni Yehan ang tasa ng tsaa kay Ziyi at sabi, hindi mo nalihim ang aking katauhan, pero ikaw, paano? Para sa akin, parang blankong papel ka pa rito. Ano ang gusto mong malaman? Ikinilos ni Ziyi ang kanyang mga mata at sabi, alam mo, ang sobrang usisero ay hindi nakakatulong. Mababa ang iyong posisyon ngayon, hindi maganda para sa iyo na malaman ang lahat. Pero pwede kong sabihin ang iba pa. Hindi mo kailangang mag-ingat sa akin, at hindi rin kita sasaktan, kasi tayo ay parehong lahi. Parehong lahi. Nagulat si Yehan. Isa rin bang tao si Ziyi? Pero sa lahat ng malalakas na tao ng lahing tao, hindi pa narinig ni Yehan ang isang tao na may kapangyarihan ng mga pangarap tulad ni Ziyi. Bakit, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Nagtingin si Ziyi kay Yehan sa gilid at sabi, nararamdaman ko ang kapangyarihan sa katawan mo na pamilyar sa akin, at ang kapangyarihang ito ay iba sa akin. Nang sabihin niya ito, biglang tumahimik si Ziyi, na lalo pang nagpatindi sa kuryosidad ni Yehan tungkol sa tunay na pagkatao ni Ziyi. Kahit nakakulong sa Xinwo Academy ng libu-libong taon, ramdam ni Yehan na kung gusto ni Ziyi umalis, hindi niya talaga pipigilan ng Xinwo din. Sa hindi sinasadyang paraan, ramdam ni Yehan na medyo naiinggit ang Xinwo din kay Ziyi. Kalilimutan mo, malalaman mo rin kung kailan tama ang panahon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na may ilang tao sa lahing tao na hindi kasing marangal ng iniisip mo. Makasarili rin sila, kaya sa lahat ng bagay, isipin mo muna ang sarili mo. Winala ni Ziyi ang kanyang kamay. Malalim ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, pero sa ngayon, hindi pa kayang hulaan ni Yehan ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, habang gusto sanang magtanong pa si Yehan kay Ziyi, biglang dumating si Muhailan mula sa labas ng bakuran, nagmamadali at halatang nag-aalala. Nakita ito, nagkulay noo si Yehan at sabi, Hailan, ano ang nangyari? Kabanata 2920. Batang amo, hindi maganda, dinukot si Sister Wenqing ng Evil King ng Wanxiang. Labis na nag-aalala si Muhailan. Halos mapula pa ang gilid ng kanyang bibig, na malinaw na nagpakita na nakipaglaban siya ng husto kanina. Ang Evil King ng Vientiane, sino siya? Tumayo si Yehan, malamig ang mga mata. Sabi niya, hindi mo ba sinabi na siya ay isang disipulo ko, ng Hanye? Master, ayaw ni Sister Wenqing na magdulot ng abala sa iyo, kaya, malungkot na sagot ni Muhailan. Master, isa ito sa 40 disipulo ng Vientiane Evil King ng Iris, at nasa realm na siya ng Holy King. Lubhang masama siya. Narinig ko na nag-aaral siya ng isang napakasamang martial arts at naghahanap ng mga magagandang babae na doble ang cultivation. Ang mga babaeng ito na doble ang cultivation ay magiging furnace, at ipapasa ang kanilang cultivation sa kanya. Kanina lang, naabutan kami ni Sister Wenqing ng Vientiane Evil King habang nag-iimbestiga tungkol sa lahing tao, hindi kami nakalaban sa kanya, at nadukot rin si Sister Wenqing. Evil King ng Vientiane, nangangahas kang hawakan ang aking disipulo.
Tumindi ang malamig na aura sa katawan ni Yehan. Dati, nais niyang manatiling mababa ang profile sa Jongzhou, pero ngayon, dinukot ng Evil King ang Nanwenching at gagamitin pa sa double cultivation. Paano niya ito tatanggapin? Huminga ng malalim si Yehan at sabi, dalhin ninyo ako sa Vientiane Evil King. Mabuti pa siya ay manalangin na huwag akong galitin, kung hindi, kukunin ko ang kanyang buhay. Ang Aris Emperor Palace ay may matibay na pwesto sa Jongzhou, ipinapakita kung gaano sila kapangyarihan. Ilang libong taon na rin silang umiiral sa Aris Holy City, at ang takot sa kanila ay matibay na nakabaon sa lugar. Sino mang nakaligtas sa Aris Holy City ay umaasa sa presensya ng Aris Emperor Palace para mabuhay. Si Vientiane Evil King, isang batang malakas mula sa Aris Emperor Palace, ay isa sa 4 na punong disipulo ng Aris Emperor. Siya ay may edad na 100 taon, nasa rurok ng Elementary Holy King, at isang hakbang na lang mula sa Middle Level Holy King. Alam ng lahat sa Aris Holy City na siya ay lubhang malupit at masama, ngunit nakakatakot din ang kanyang lakas, at suportado siya ng Aris Emperor. Ang babaeng gusto niya, halos walang makaligtas sa kanyang mga kamay. Sa ngayon, sa malawak na lungsod kung saan naroon sina Yehan at ang iba, si Vientiane Evil King ay nasa isa sa mga bilya niya. Ito ang pribadong tirahan na itinayo niya para sa sarili. Ginawa ito para mapadali ang paghahanap ng furnace, at sino mang babae na gusto niya ay dadalhin sa Vientiane Villa para sa double cultivation. Congratulations, Exi Wang, ang furnace ngayon ay hindi lamang maganda, kundi napakalakas din. Pagkatapos niyang ma-absorb ang kanyang cultivation, makakapasok na si Exi Wang sa middle level Holy King. Sa pangunahing bulwagan ng Vientiane Villa, may batang lalaki na nakatingin kay Exi Wang na nakaupo sa taas na parang nagpapalubag loob. Ang buong tao ay may nakakatakot na aura. Lin Yang, salamat sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang ginawa mo para sa akin. Ang Lin family mo ay nasa Aris Holy City, at aalagaan ko kayo sa hinaharap. Malamig ang mga mata ng Vientiane Evil King, kahit ngumingiti, nakakapangilabot pa rin. Salamat, Exi Wang. Yumukod si Lin Yang. Exi Wang, kung hindi dahil dumating ang babae sa Chamber of Commerce ng Lin family ko para magtanong ng balita, hindi ko siya makikilala. Ngunit ang isang magandang at malakas na babae ay tama sa plano mo, Exi Wang. Sa kanya, malapit na si Exi Wang sa middle level Holy King. Kanina, habang nag-iimbestiga sina Nanwenching at Muhailan tungkol sa lahing tao, naabutan sila ni Lin Yang. Ngunit matalino si Lin Yang, hindi niya ginawa ito mismo, kundi ipinagbigay alam sa Vientiane Evil King. Kaya nadukat si Nanwenching. Parang tinutulungan ng langit ang Evil King na ito. Malapit nang buksan ang City of Destiny. Kung tataas ang lakas ng Evil King ng 1 punto, mas tiyak ang pagpasok sa City of Destiny. Ngayong gabi ay full moon, pwede na niyang i-enjoy ang furnace. Malupit na ngumiti si Vientiane Evil King. Ito ba ang lokasyon ng Vientiane Evil King? Sa oras na ito, lumitaw sina Yehan, Muhailan, at Ziyi sa labas ng Wanxiang Villa. Nadukat si Nanwenching ng Vientiane Evil King, na nagpasiklab ng galit sa puso ni Yehan. Batang amo, ang Vientiane Villa ay ang lugar kung saan nag-practice ang Vientiane Evil King sa kanyang furnace. Siguradong dinala siya roon, sabi ni Muhailan. Anong Vientiane Villa, anong Vientiane Evil King? Malamig na sabi ni Yehan. Agad siyang tumalon sa ere, nakatayo sa void sa labas ng gate, nakatingin pababa sa Vientiane Villa. Vientiane Evil King, lumabas ka at mamatay ka. Muling umalangaw-ngaw sa void ang malakas na tunog, parang hangin na humampa sa paligid. Ang bilis nito ay halos umabot sa tunog ng tunog at kumalat ng malawak. Nagulat ang lahat ng nakarinig. Sa sphere of influence ng Aris Emperor Palace, sino ang manggahas na hominin si Vientiane Evil King? Sino siya? Napakalakas. Paano niya nagawang hominin ang Vientiane Evil King? Hindi ko alam. Ang tinig ay mula sa Vientiane Villa. Posible bang nagawa ng Vientiane Demon King ang labis at pinapayagan ng iba na lumapit? Pero ang Vientiane Demon King ay isa sa 4 na punong disipulo ng Aris Emperor. Hindi siya madaling hominin. Sa pangunahing bulwagan ng Vientiane Villa, natigil ang ngiti sa mukha ng Vientiane Evil King, at tumitig siya palabas ng villa nang napakadilim ang mga mata. Nakita ito ni Lin Yang, galit na sabi, Exi Wang, parang may kumain ng loob ng ambisyosong leopard. Okay lang, masaya ang Evil King ngayon. Kung may gustong lumapit at mamatay, pasayahin natin siya. Malupit na ngumiti si Vientiane Evil King. Ngunit, nang narinig ang tinig ni Yehan, gulat na gulat ang mga malalakas na tao sa Vientiane Villa at sabay-sabay lumabas. Napakalakas. Sino ang manggahas na magmayabang sa Vientiane Villa?
Agad na nagtipon-tipon ang mga malalakas na tao sa harap ng bilya, malamig ang tingin, nakatutok kay Yehan at sa tatlong kasama niya sa itaas ng bilya.